Magandang umaga po sa inyo lahat. At nakita-kita muli tayo. At karating po lang namin nung nakaraang 3 araw. At ako ay masaya sapagkat makikita ko naman ang mga tupa. Ang tupa ng Panginoon na narito ng nagagandahang babae, nagagandang lalaki. At hindi tumatandang kalalakihan. Amen! Sa ating pag-angayang sa pagsamahan niyo po ako sa panalangin na nawa po ang aking nasasabihin at tumibo sa mga puso ng bawat isa. Kaya napakaganda po ang ating topic na pag-aaralan at thank you, Pastor Johnny, sa pagbibigay mo ng topic na dapat natin talakayin. Ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa pagsubok at hamon sa buhay. Amen? Amen! Wala pong tao, kahit ang mga pangyayari ng ating Panginoon ay dumaan sa pagsubok. Lahat po, wala pong pinipili. Kapag ang pagsubok at ang trial sa ating buhay ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. At ipapakita ko sa inyo, saan lugar natin malalaman ang pagpapatunay na ang pagsubok ay ating malalampasan. Amen? Amen. Ang mga pagsubok ito makikita natin sa Isaiah 41:10, sa Roman 8:28 at Santiago 1:4. Yan po ang ating pag-usapan. Tumayo lang po tayo at tayo po yung lahat bago tayo mag-umpisa. Panginoon, narinig po kami ngayon upang tuklasin ang iyong karunungan at patnubay sa pagharap namin sa pagsubok at hamon sa aming buhay. Ang mga karanasan namin ito ay maaaring napakalaki, napakabigat. Ito'y nakakapugos ng aming lakas. Nananalangin kami para sa kalakasan, karunungan at bigyan mo kami ng lakas ng loob upang matiis namin ang mga paghihirap at umaasa kami na kami iyong sasamahan. At umaasa din kami sa kapangyarihan mo, Panginoon, naralampasan ang lahat ng malalamang pangyayari na nagpapalaala sa amin. Na ang Diyos ang gumagawa sa lahat na bagay na kabubuti namin, Panginoon. Maraming salamat po. Naway pustuhin ng Banal na Espiritu ang lahat ng kapayapaan, bigyan kami ng lahat ng loob at pag-asa upang harapin ang bawat araw. Sa pangalan ni Jesus, ang malakas na kalakpas sa ating Panginoon. Ang aking introduction sa inyo ay pagsubok sa hamon sa buhay. Ang pagharap sa pagsubok at hamon sa sarili ng ating buhay maaaring napakabigat. Kaya ba'y may mabigat na nararanasan ngayon? Magaang nararanasan ngayon? Lahat tayo ay mga trial. Kaya ba'y may mga trial? Itas ng kabayan may mga trial sa buhay. Amen! Tayo may mga trial. Lahat po tayo man. Ang Panginoon po ay nagkaroon ng trial. Ang ating masama matapos likhain ang langit at lupa, ang sabi niya, napakaganda nito. Nilikha niya ang mga halaman, ang mga puno, ang mga hayop. Ang sabi, napakaganda nito at napakabuti. Nilikha niya si Eva at si Adan. Dahil sa kanyang hininga, binigyan ito ng buhay. At ang sabi niya, napakaganda, napakabuti ito. Subalit, ang unang trial ng Panginoon, sa kanyang nilikhang taong katulad natin, nasinuway agad siya. Kaya, ang Diyos po ay may trials din. Anong gagawin po sa mga tao ito? At alam na po natin mga pangyayari, ang ginawa niya kay Eva Tandaan, si Eva ay kailangan maghirap sa panganak, si Adan kailangan magbukal ng lupa upang may pakain sa pamilya. Nakakaraan maraming taon. Napagaganda ay naasahan ng Panginoon sa atin, sa kanyang mga nilikha, ay maging mabuti na siya makilala. Subalit hindi po nangyari. Ang mga tao ay nagkasawa ng mga hindi niya kasama. Ang mga Nephilim ang tawag ng Ransator. Napakasawa niya ang mga anak ng demonyo.
sa mga tao ay nagkaroon ng likha na mistisyong demonyong mistisyong tao. Amen? Amen. Trial na naman ang Panginoon. Ano ba ang gagawin ko sa mga tao ito? Ang ginawa niya, alam na po natin na tinawag niya si Noah. Magtayo ka ng bangka o barko sa tuktok ng bundok at may gagawin ka. Wala ka naman sumunod si Noah at siya pinagtawanan. Madaling salita, dito na sinabi ng Panginoon, hindi ko na nakikita ang ginagawa ng mga tao. Sobra-sobra na ang mga tao ito. Napagkakala kong ginawa mo, mabuti ngayon, naging masamang tao. Madaling salita, inipon ng mga hayop, at alam ninyo na ang istorya ito, at umulan, at bumaha, parang kuya ng bukandaran ng nakarang linggo. Amen? Nakita sa ating Panginoon, kaya niyang gawin ng mga bahay. Madaling salita, nauubos lahat ng mga tao na tinapamilya ng Noah. Yan po naging trial ng Panginoon. Kaya, ang Diyos man kami pagsubok sa buhay. Amen? Amen. Kung ang Diyos may pagsubok sa buhay, bawat isa nyo may pagsubok sa buhay. Maaari sa pamilya, maaari sa asawa, maaari sa anak, maaari sa trabaho, maraming mga bagay na may pagsubok tayo sa buhay. At ating kung pag-aaralan, paano natin maiwasan at malalampasan ang mga pagsubok natin sa buhay. Si Jesus, sa gusto ng Panginoon ng huling malakay, ang malakay after 400 years na hindi nagsalita ang Panginoon, at dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinadala niya ang isa sa anak niya, ang bugtong ng anak, upang meron siyang layunin para nito. Ang layunin niya, alam natin lahat. Si Jesus ang nagkaroon ng pagsubok. Matapos pag-aaral, magpagaling na may sakit, pangisin ng mga demonyo, siya ay namatay na sa krus nang dahil sa atin. Dahil sa ating katigasan ng ulo, dahil sa ating kasamaan. Yung kaisa siya anak ng Panginoon, ay binigay niya para sa akin. At namatay si Jesus. Amen. Ito po ang sinasabi sa inyo, nagdala kang dumating sa akin, na wala ko sa akin siya ito. Ayaw ako kumain na dumating sa akin. Lord, thank you, Lord. Parang pinarati ko ng Panginoon, sabihin mo sa mga tao na ako man nagkaroon ng problema. At yun si Jesus. At nang mamatay si Jesus, sa kanyang resurrection, nagkaroon ng problema ang mga disciples. Alam niyo po ba ang problema? Ito kasama din tayo may problema rin dito. May problema ang mga disciples. Sabi ni Jesus, pumayo kayo at pangaral mo ang aking mga salita, ang mga sinasabi niyo, ang mga tinuturo sa inyo, pangaral niyo ito. Pumayo kayo, magpagaling ng mga sakit. Palayasin yung mga demonyo sa kanilang mga katawan. Ang sabi ng mga disciples, hindi pa naman si Jesus. Ikaw Diyos, magpagaling, hindi namin magagawa yun. Ito behind the scene para sa Bible ito. Pero sa aking pagkapas na kurong-kurong ko na dito sinasabi ng mga disciples. Sabi ng disciples, ikaw ay Diyos, makapagpagaling ka. Ikaw ay Diyos, makapagpalis ka ng demonyo. Kami, 3 years lang yung kasama. Marami pa kami dapat pupuntuhan ni Jesus. Natawa si Jesus. Nalimutan niyo ang sinabi ko sa inyo. At parang nalimutan din ninyo ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasama mo ako. Amen? Palagpakan natin, Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Lagi natin sinasabihan. At kung tayo mapaghabol sa problema sa buhay, kasama natin ang Panginoon. Ito ang sinabi ni Jesus sa mga disciples. Nakalimutan ninyo. Kasama ko 3 taon. Nakita niyo kung paano ako magpagaling. Paano ako manalangin. Paano ako magpagsa demonyo. At kung kayo mananangalin sa pangalan ko, mapapagaling niyo ang may sakit. Right now, magagaling sila. Amen? Salamat sa ating Panginoon. Kaya kung kayo nananalangin sa ating loob ng bahay, pamilya o labas, ay sinabi, ipanalangin mo nga ang kapatid namin kung may sakit siya. Hindi ang panalangin. Ang panalangin ay kailangan maging bold ang panalangin. Ang panalangin hindi parang, ang Diyos ko, pagalingin niyo po siya. Hindi po yan. Kailangan bold.
Ano sinabi ni Peter kung siya pagkagaling niya ang bulag? Ikaw ay tumayo at lumakad, ikay magaling na. Amen? Ganun po tayo kung tayo mananalangin pag tayo may pinapanalangin may sakit. Amen? Amen. Kailangan may boldness. Bakit kailan boldness? Dahil tayo may pananampalataya na kasama natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Kapag kung hindi nyo na pinaniwala kasama niyo si Jesus, hindi nyo magagawa ang pinagagawa sa inyo. Amen? Amen. Balikan natin mga disciple. Sabi, sige, kumain kayo. Sabi, paano kung hindi kami tanggapin? Pagpagin nyo, lain-lain nyo at umalis kayo. Huwag kayo magsaga sa isang tao, hindi naman sumunod sa inyo. Kung hindi kayo pinikilala, hindi nila ako pinikilala. Amen? Amen. Kung si Pastor Johnny nagsasalita, at inilalapastangan nyo kanyang salita, kung sino man sa mali na nagsasalita ng pangalan niya at nilalapastangan niya ito, hindi siya nilalapastangan nyo, kundi ang Panginoon. Amen. Amen? Ito ang mga tinalagaan ng Panginoon. Hindi lahat ay pinipili ng Panginoon. May pinipili. Ang pinipili ito ay para sa inyo, hindi para sa Kanya. Ang pinipili ito ng Panginoon ay naghihirap, nagpapakapagod, nagpapagal sa sarili, iniiwan ang pamilya ng anak, para lang matupad ang pinangangako sa Panginoon na humayo ay pangalan ng kanyang salita. Amen? Pasakan natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, masabi pa ng isang disipulo, kasama po namin kayo. Sabi, hindi. May bibigay ko doon kasama ninyo. Kasama ninyo palagi. Sabi nun siya, sino mong pangalan niya? Kilala po namin siya. Kilala niyo siya. Kilala siya. At sa aking pag-alis, ngayon ay kasama niyo na at kasama niyo ako. Sa aking pag-alis, sa aking magpupunta, ay kasama niyo siya. At dahil sa babanggitin niyo ang pangalan ko at sa kasama ko siya, lahat na gagawin niyo ay para sa akin at ang gagawin niyo magiging sign and wonders. Ibig sabihin mga kababalaghan na magagawa niyo. Amen? Palapan natin Panginoon. Ngayon, bakit tayo dito sa talagang original na Diyos? Ipapahig sa inyo. Pinahayag ko sa inyo na hindi lang kayo nag-iisang may problema. Ang Panginoon, si Jesus, ang disciples ay nagkaroon ng problema. Ang problema ng disciples ay dala-dala nyo ngayon. Ang problema ito, ang humayo at kamalita, magandang balita. Nang sa ganon, hindi lamang kayo maliligtas, kundi may liligtas pa ninyo ang inyong mga kaibigan, mga kapitbahay, kamag-anak. Sapagkat pag tinanggap ko siya sa puso nila, sila ay tiyak na maliligtas. Amen? Amen. Introduction, pagsubok at hamon sa buhay. Ang pagharap sa mga pagsubok at hamon sa sariling buhay, maaaring napakabigat. Ngunit sa masandali, iaari natin ang pagkataon para sa malalim na spiritual at ang paglalago at pagbabago. Maaaring dumating ang mga panahon na parang bigat ng mundo sa inyong balikat kapag ang pananampalataya ay nagsubok at ang determinasyon ay mabot hanggang may limitasyon. Ang mga pagsubok natin ay may limitasyon. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin makakaya. Amen? Amen. Kaya kung may mapagsubok sa buhay ngayon, pinapangako ng Panginoon, ito'y malulutas sa tamang panahon. Amen. Amen? Amen. Ang paghahanap kung paano nabuo ang pananampalataya sa apoy ng mga pagsubok at kung paano ka sa gitna ng pinakamalalim na pakikibaka, ang Diyos ay kumikilos. Hinuubo ang mga pananampalataya na maging matatag na may layunin ang mga bawat individual sa inyo. Kapag kayo nahirap, binigyan ng trial ng pagsubok, nakala nyo hirap na hirap kayo, tinetes ng Panginoon hanggang saan kayo. Paano malalapas ang mga bagay nito?
Ang pagnanibigay ng paglalayag sa pagsubok sa paghanap at lakas ng layunin. Nakikita natin sa Isaiah 41:10 ang paghanap ng kalakasan sa gitna ng ating trial o sa gitna ng bagyo ng buhay. Sa mahihirap na panahon, madaling matakot ngunit tinatawag ng Diyos na tumuon sa Kanya. Laging nakapokus tayo sa ating Panginoon. Let's focus and serve to Jesus. Kung may mga problema, i-focus lang po natin sa Kanya. Kaya, ang sabi sa Isaiah 41:10 na alam ko paborito ito ng aking binigay na dating girlfriend niya, asawa ko na, Pastora Baby. Ang paborito niyang verse sa Isaiah 41:10 ay nag-aalok ng katiyakan. Kaya huwag kayong matakot. Sapagkat ako'y sumasayo, huwag kayong mananupaypay. Sapagkat ako, ang iyong Diyos, ay kasama ninyo. Malapakan natin. At sabi ko ng Panginoon, palalaksin kita, tutulungan kita, at ating alalayan na maging matuloy ang kanang kamay. Ibig sabihin, palalaksin tayo. At anong problema natin sa buhay, ay magagawa natin. Itinambok dito sa 2 Corinto 12:10 kung paano ang maging sakdal ng lakas ng Diyos at sa ating kahinaan. Iyan po sa isang nagpapalakas sa atin. 30 talata ang ating pag-aralan, isa na po yan, ang Isaiah 41:10. Natatali ba sinabi ng Panginoon sa Isaiah 41:10? Sabay-sabay. Ano sinabi? Palalakasin kita at tutulungan kita aking alalayan. Papamigyan ng Panginoon. Hanggang ba tayo kung kinakawa ng Panginoon? Wala ka yung video. Sabi ka na bold eh. Kaya bold tayo. Ano sabi ng Panginoon sa Isaiah 41:10? Palalakasin kita at tutulungan kita, aking alalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Amen. Amen. Palapakan natin. Roma 8:28. Ngayon ang pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kahit na ang buhay na walang katiyakan, ang isa ay makakaasa sa pangako ng Diyos. May pangako ng Diyos. Alam niyo ba kantang pangako ko? Di ba? Kanta ng pangako, yung dalawang sentence lang. Okay. Pangako, sabi ng pangako ng Panginoon. Panghahawakan. Kanta ba? May tayo. Pangako mo ang tangi kong sandigan, pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan, di pababayaan man. Amen. May pangako ng Panginoon sa atin. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwan. Kapag lagi nyo nasa isip ang kantang yan, natitiyak ko sa inyo, hindi nyo makakalimutan ng Panginoon sa kanyang pangako. Amen? Amen. Amen. Kasi sinabi sa Roma 8:28, ang lahat na bagay na gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti sa mga umiibig sa Kanya. At ang tinatawag ayon sa kanyang layunin. Amen. Ang lahat na ginagawang paghihirap natin ay para sa ating ikabubuti. Nire-refine kita. Alam niyo ba ang ginto? Ang ginto hindi magiginto kung hindi i-refine. Kundi susunugin muli hanggang sa mawala at alis yung kalumihan ng ginto. Ganon din tayo. Kapag lahat tayo ay may karumihan, araw-araw paglabas sa simbahan ito, marumi na naman tayo. Amen? Amen. Pupunta lang kayo sa SM Mall, magiging marumi na kayo. Mga kalalakihan, makikita nyo gaganda ang mga Pilipina ng Pilipinas Kung pupunta ng ay nagkakasala kayo kumitan. Amen? Yeah. Paghawakan natin ang Roma 8:28, ang pagtitiwala sa pangako ng Diyos.
Sa Roma 8:28, nangangahulugan ito na ang Diyos ay maaaring maglabas ng mabuti sa anumang sitwasyon. Ang kanyang mga pangako, tulad na hindi lamang iiwan o pababayaan, Hebrew 13:5. Isipin ninyo, sa isang talata ay binanggit niya, another talata naman, napakabait ng Panginoon, talagang tinitingnan na tayo na tayong ginagay tayo ng mga bagay na yan, ay nagbibigay ng matibay na pundasyon. Santiago, ang pangatlo, Santiago 1:24, ang pagyakap at paglago sa pamamagitan ng pagtataga. Amen? Kailangan po mga kapatid, ano man tayo sa buhay natin, pagtagay natin, lutasin ito, nakasama natin ang Diyos. Ano sa ganon, ang kapalit niyan, hindi lamang blessing, kundi lahat na inyong binibigay ay matutupad. Amen? Amen. Ang mga hamon, bagamat mahirap, maaaring umantog sa paglago. Iniikay sa Santiago 1:4 na tingnan ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon para sa kagalakan. Pagkaalam na ang pagsubok ay umantog sa kapanahunan sa pamamagitan ng karanatang dinadali sa Diyos ang pagkatao. Napakalalim ng Tagalog ito, no? Sa madaling salita, kailangan natin ang pagkatyaga. Ang ating faith ay lagi na ron. Dapat tayo, ang ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi magbabago. Ay ayon sa Panata 1, ang liyem na ito ay gumagana tulad ng isang mukhay na isang mahusay na piraso ng musika. Ang mga tema ay pinagigilala kung saan ang manunulat ay babalik at mamaya sa liya. Ang kamunahing tema ng unahing kabanata, ang masasayang pamumuhay na nangangailangan ng pagpapagigil sa sarili at kasiyahan. Tungkol sa pangalawa, ang pinagsamang karunungan ang alam natin ang dapat natin gawin. Ang ibig sabihin, isang karunungan natin makikita ang pinagsamang mabuting karunungan din sa salita ng Panginoon sa Bible. Yung ginagawa ni Pastor Johnny tuwing linggo na Bible isa, napakaganda po yan. Marami po tayong katutuan sa ibig pagawa sa atin ng Panginoon na pag nalaman na tutuan natin ng pag nagkaroon tayo ng trial, ito'y ating malalagpagan. Ang pagkukunwari ay nangyayari sa tuwing ang paniniwala at pagkilos ay pinag-iwalay. Ano ba yung pagkukunwari natin? Pag ating pananampalataya, donation na natin. Lord, ang tagal ko na naghihirap. Bakit na ngayon? Ganun pa rin ako. Hindi po dapat ganun. Patuloy lang po tayo kung ano ating kaya. Ay dapat natin patuloy ang pananampalataya sa Panginoon. Conclusion. Wow. Abilis, no? Nakuha niyo ba sila sabi ng Panginoon sa inyong mga trials at problema? Yes, Amen. Nalaman niyo ba kung paano niyo malulutasan ang mga problema niyo? Amen. Amen. Mga problema niyo sa buhay sa inyong asawa. Sa mga asawa, lagi may problema. Hindi posibleng wala. Walang problema o mag-asawa perfecto. Amen. 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 Walang perfecto. Pero dahil sa parehong mag-asawa ay naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon, sila ay lalong tumitibay. Amen. Ang naging problema, number one problema sa buhay ng mag-asawa o sa tao ay financial. Amen? Pagdating sa financial, dito tayo kaya problema. Lalo na pag isang asawa natin o ating kasama sa buhay, ay nagka-problema sa tinatawag ng bakit sila meron ba tayo wala. Yan ang maging problema natin. Bakit siya may refrigerator tayo wala? Hindi ice maker lamang. Doon nagka-problema sa financial. Tayo po ay masiyahan kung anong meron tayo. Yes. Amen? Amen.
na tayo mag-isip kung meron siya, bakit kami wala. Amen? Sapagkat darating yun. Pag nakita ng Panginoon ang puso nyo ay nagbago at tunay na nampalataya sa Panginoon at sa ating Diyos, ang pagpapala ay mapapasa inyo. Amen. At alam ko, ilan sa inyo ay makapagpatuo ng mga pagpapala niyan. Amen? Amen. Sapagkat hinahasa, tinutulungan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, pagdating sa hirap, wala sa tatalo sa kahirapan ko. Natuto kong matulog sa bangketa. Natuto kong hindi makumakain. Kinakain yung mga bulok na prutas at bulok na mansanas. Ako po'y taga Mindoro na lumuwas ng Maynila na akala ko ay green passion na pagkanda ng Maynila. Umalis ako ng probinsya, pumunta ng Maynila, hindi pala gano'n. Pero may layunin ako na ako'y umalis ng Mindoro. Gusto ko makatapo sa aking pag-aaral. Amen? Amen. Sapagkat sa pamilya namin, sabi, hindi mo na kailangan mag-aaral, magbabaka lang na inyo, may pera ka na. Kaya sa aming mga pamilya, wala nakatapos sapagkat yun ang laging sinasabi ng aming mga magulang at kanunuluan. Hindi mo kailangan pera, magbabaka lang na inyo. Pero ang karunungan po ay wala sa baba ng Diyos. Amen? Ang karunungan na natututuhan natin sa eskwelahan at natutuhan natin sa ating nang tayo mag-asawa. Amen? Bakit sinabi mo mag-asawa? At wala pang asawa. Doon natin matutuhan ang tunay na buhay. Amen? Amen. Kami po ay 53 years na mag-asawa. At tumindi ko pa ng tumitibay. Mahirap na po iwasan ang laki na aking anggas. Ngayon, sasabi ito sa ating conclusion, ang mga hamon sa buhay ay hindi maiiwasan. Ngunit bilang mga mananampalataya, maaari silang harapin ang tapang at pag-asa sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng Diyos. Ang pagtitiwala sa kanyang pangako, ang pagpapahintulot at pagtataga na gumagana ay posible na lumakad sa mga bulos at lumakas na mas malakas na nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa mundo. Kasama sa pagkakabay sa buhay ng parehong kagalangan at kahirapan, ang pagsubok at hamon ay bahagi ng plano ng Diyos para sa pag-ulad at pagpipino. Alalahanin na ang Diyos ay naroon sa bawat kahirapan, gumagawa upang palakasin ang pagkatao at palilin ng pananampalataya. Amen? Amen. At kung matatandaan nyo, pag tayo may problema, kayo mag-asawa may problema, ang Panginoong Kristo ay nasa kalagitnaan ninyo. Amen? Siya ang nagsusot ng problema ninyo. Amen? Napapansin niyo ba yun? Opo. Amen. Kapag kayo mag-asawa ay may hibaan, mapagit na ang Panginoon sa Kristo. Binibigyan ng karunungan sa babae, binibigyan ng karunungan sa lalaki. At kapag hindi tinanggap ng babae, ng lalaki ang karunungan, binigay ng Panginoon Kristo. Ang Diyos na iniwan sa inyo, ang banal na Espiritu iniwan sa bawat isa sa inyo, ay nalulungkot at nalulumbay. Amen? Amen. Yun ang dahilan kaya sinabi, dalawa o tatlo na nagtatalo-talo sa pangalan ko ay sa kalagitnaan. Kaya kung kayo mag-asawa ay nagtatalo, ang siguro, si Jesus na kami natin, ingat-ingat lang, hinay-hinay lang. Amen. Si lalaki, huwag mayagalit, huwag pagbuhatan ng kamay, ang asawa, kundi umalis at lumayo. Kung tayo doon, ay maiwasan ang demonyo pagkakakot sa asawa. Kung kayo may mga asawa na ngayon nananakit sa inyong mga asawa, baguhin nyo na bilang Kristiyano at alam ko wala sa kayo hindi. Amen. Yung may mga kaibigan kayo naman, iwasan na natin. Yes. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yakapin mga pagsubok na ito at kung tapang, magtiwala sa Diyos ang lahat ng puso at bahagi magpakalanman ayon sa awit 73:20. Iton mo ang iyong mata kay Jesus na magsanan sa mga individual na magtiyaga
na aari sa kanilang tagumpay at walang hanggang kaluwalhatian. Naway matagpuan ng kagalakan kahit sa gitna ng ulos, trials or suffering, at habang nagpapahinga, hindi lamang matitinag ng pag-ibig ang katapatan ng Panginoon. Amen. Tumayo lang po tayo po ay manalangin. Ang paglalakbay sa buhay kadalasan kinabibilangan mo ng mahihirap na panahon. Sa sandali ng pagsubok, ang may nasang hamon. Hindi na nangako ang Diyos sa buhay na malaya sa problema. Ngunit nangako kasi magiging kanlungan at lakas natin sa gitna ng bagyo ng ating buhay. Marahil ay naririto ngayon. Nagdadala ng isang mabigat na pasanin. Isang mahirap na relasyon sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong anak. Isang pakikibabaga sa kalusugan, sa mga kasakit, kasakit na pakaling alam nyo hindi na malulunasan. Mga alalahanin sa pananalapi, alalahanin sa pera, sa financial. At marahil isang pakiramdam sa kalungkutan o marahil isang bagay na pag-iulan yung mag-asawa. Narito kayo, itulong nyo sa Panginoon. Ang mga problema at mga trial nito sapagat narinig siya ngayon at handang tumulong sa inyo lahat. Na naman ating mga problema ay ibigay natin sa ating Panginoon ito. Ang Banal na Espiritu ay tutulong sa atin. Maaaring maramdaman ka ng pagkabalisa. Hindi sigurado kung saan ka pupunta. O marahil, tinipid ito yung pananampala na sa gitna ng iyong paghihirap ngayon. Ang Diyos ay tapat. Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Siya ay malapit sa mga bagbag na puso. Siya ang nagbibigay ng lakas sa mga pagod. Nais niyang makasama ka sa bawat pagsubok. Pasanin ang iyong pasanin. Bigyan ka ng kapangyarihang harapin ang hinaharap na pag-asa at tapat. Kung ikaw'y naharap sa pagsubok at gusto mong ilagay ito sa kanan ng Diyos, gusto mong isuko ang pagkikibaka sa Kanya, tanggapin ang Kanyang kapayapaan kalakasan, pumunta lang kayo sa harapan ng Kanyang sanctuary at ipapanalangin kayo ng ating mga pastors na may basbas ng Panginoon. Aking kayo lumapit at tanggapin ang inaalok sa inyo ng ating Panginoon. Lumapit ang bawat isa at maluwag ang konting harapan ito. Lumapit ang mga may problema. Ano bang problema ito? Kaya yung Diyos, huwag kayong maiyak. Ang Diyos ay tapat at tunay. Tanggapin ninyo ang binibigay sa inyo ng Panginoon sa oras na ito. Sino na sa inyo ay binibigyan ng Panginoon ng kapayapaan? Inulang mo ang inyong mga hinihiling sa Kanya. Ito ang oras ng pag-ipag-usap sa ating Panginoon. Lumapit kayo. Lumapit kayo. At tanggapin ang Kanyang kapayapaan, ang Kanyang lakas. Tumukong kayo sa panawagin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lahat ng panahon ay ganitong pangyayari. Hallelujah! Yes! In the name of Jesus. Tanggapin mo. Receive. Yes! Mga pastor, mga leader, ipagdasal nyo sa Panginoon, ipagdasal nyo, mga tao, kasama nito. Kapit na nyo, at ipagdasal nyo. Yes, my God. Pagdasal nyo naman, tanggapin nyo. Receive. Receive the Holy Spirit. Tanggapin nyo.
Panginoon. Tanggapin niyo ang Panginoon. Ito ang mundo. Ikaw kapatid, ang pagkabaw na may nararamdaman. Sa oras na ito, ang pangalan ni Jesus, imulat mo at makakakita ka. Imulat mo at mukha mo. At ipangalan na batalan ng tulad sa tapat ang Panginoon sa iyo. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ganun din sa inyong mga hindi lumapit o natatakot lumapit. Nawa kung ano man ang mga problema nyo sa buhay ay itulong nyo sa Panginoon. Kung nahihiya kayo, baguhin nyo ng bahay, tulong nyo sa Panginoon ang inyong pananampalataya. Nang sa ganon, mayroon kayong katiwasan yan, kapayapaan na binibigay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, maraming salamat to in Jesus' name. Amen.
Kayo po yung ano. Tayo lang po tayo. Tayo po nagbiligod lang ng mga Espiritu. At salamat sa mga pumunta sa harapan. Salamat po ngayon ang kapayapaan sa inyo. Sabay po tayo ng dalangin. Mahal na Panginoong Jesus, para sa iyo ngayon ang mga kasama namin sa kanyang mga pagsubok sa buhay at hapon ay hinrog sa inyo. Aaminin na hindi ko sila kayang harapin na magsa. Aaminin ko ang aking pagdududa at takot na humingi sa iyong kapatanawagan mo para na subukan ko makasiwala mga bagay sa sarili ko na. Sinuko ang aking pakalit sa iyo. Sabay mo sa panalangin, isinuko ko ang aking papalit sa iyo, batid na ikaw ang nagmamalasakit sa akin at hindi mo ako iiwan o pababayaan. Pununin mo ako na iyong lakas. Turuan mo ako magtiwala sa iyong plano sa lumakas sa iyong daan kahit na mahirap na landas. Nagtiwala ako ginagawa ko lahat ng mga bagay nito sa kabutihan na dadalhin ko na mas malakas, na mas malapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa magsabi, Amen!